Mayong buntag sa tanan, welcome ang matag-usa dinhi sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Alang sa pagsugod, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, ug atong kantahon ang opening praise, All Heaven Declares. Glory of the risen Lord, who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship Him alone. Ang Dios Espiritu ug kadtong magasimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Juan 4:24. Gloria Patri. Opening prayer, magampo ta. Dalaygon ug may gugmao ng mga Dios sugad. Aniano sab kami Ginoo aron sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran lamang. Una sa tanan Ginoo, ikaw ang Dios Ginoo nga nagmugna sa among kinabuhi. Ikaw ang among manluluwas ug ikaw among gamhanan nga amahan ug God. Busa sa among pag-anhi karon Ginoo, ikaw lamang ang takos Ginoo nga modawat sa tanang pagdaig ug pagpasalamat. Busa Ginoo bani kami ug God, nga gikan sa among pagsugod hangtod sa among pagtapos, bugtong imong presensya lamang Ginoo mo'y magasentro sa among kinabuhi ug kasing-kasing karon ug God. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Akong gibalik diha kanimo ang tanan. I pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Opening praise, number 50, Great King of Glory. Great King of glory, come, and with the favor crown. This temple is thy home, this people is thy own. Beneath this roof, ordain to show. Beneath this roof, ordain to show how God can dwell with men below. Here may thine ears attend our interceding cries, and grateful praise ascend, O fragrant to the sky.
fading days. Here, Lord, display thy saving power. Here, Lord, display thy saving power. While temples stand and men adore, here may the listening throng receive thy truth in love. Here Christians join the song of seraphim above, till all who humbly seek thy face, till all who humbly seek thy face, rejoice in thy abounding grace. Amen. Responsive reading nga makita nato sa page 13, Isaiah chapter 52 verse 5 to 9. Ako ang mubasa sa mga unang nga linya ug kamudayon ang musunod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo, nga maoy nagbuhat sa kalangitan, ug naghikyad niini ug nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag og gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon siya nag-ingon sa iyang sulugoon. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako og kasabutan uban sa tanang katawhan. Ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo gikan sa mangitngit nga bilangguan. Ako mao si Yehowa, ug mao kana ang akong ngalan. Dili ako gayo dihatag kang bisan kinsa ang akong himaya, o ang akong dungog ngadto sa mga larawan nga Dios. Ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon, ug ipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa kini mahitabo. Amen. Affirmation of Faith by Credo sa mga Apostoles, atong dunganan. Mituwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga iyang bugtong anak Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matayo gilubong, nanaog sa mga lubnganan, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sa mga minatay, ning saka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan. Gikan didto mobalik sa usab dinhi sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituwa ko sa Espiritu Santo, sa balaang kapunungan sa mga tanan, sa pakigambitay sa mga balaan, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga walay katapusan, hinaot pa. Amen. Palihog manlingkod, Hymn of Preparation, number 150, Dili mo ako pasagdan. Dili mo ako pasagdan, pamati ko sa uban nagatawag ka, tawgon mo ako. Maluluwas, pamati na sa uban nagatawag ka, tawgon mo ako. Sa dakong kaluoy nimo, may pahulay ko, nagluhos sa paghinulsol, pasayloon mo. Maluluwas, pamati na
Prayer for Worship by Pastor Timothy Kim. Our God of mercy, we worship you and praise you with our lives. We thank you for giving us today for us to come to this place and glorify you. Lord, let us enjoy the great blessings you pour out through this worship to us, and make us receive the love you give us, that we realize how wonderful you are and how holy you are. Let our lives be changed this time by knowing how you are together with us forever. Lord, in you we have no fear, because Jesus Christ, our Savior and Lord, has overcome the world. We too have victory in you. Let no temptation fall before our path, and make us strong in faith of Jesus Christ. Lord, we sing of your mercy. You saved us sinners by giving yourself to us. Your love is so great that even wicked people like us you forgave and saved. There is no limit to your steadfast love. By your goodness, we hang on to you. We cling to you because you are our protector. Our God, when we listen to the sermon by Pastor Nelster, help us to know more of who you are and remind us of your grace to us. Please be with Pastor Nelster Gonzalez as he speaks your word to us. Lord, when we remember you in our daily lives, please let our places, schools and workplaces become heaven, where you, our God, is with us. We thank you and pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Scripture reading nga atong makita sa Mateo chapter 13 verse 1 to 23. Kini pagabasahon ni Sister Angel Balili. Niadtong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa dagat. Ug nagtigom ngadto kaniya ang daghang mga tawo. Busa misakay siya sa sakayan ug milingkod, apan ang mga tawo nagtindog didto sa baybayon. Ug misulti siya ngadto kanila ug daghan nga mga butang pinaagi sa sambingay nga nagaingon. Karon may usa ka magpupugas nga miadto aron magpugas. Samtang siya nagapugas, ang ubang binhi natagak sa daplin sa dalan ug miabot ang mga langgam ug ilang gituka. Ang uban natagak sa kabatuan nga walay daghan nga yuta ug diha-diha dayon miturok tungod kay walay giladmon ang yuta. Sa pagsubang sa adlaw, nalawos kini ug nalaya tungod kay walay gamot. Ang uban usab nahulog sa kasapinitan ug ang mga sapinit mitubo ug milumos kanila. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. Ang uban usa ka gatos, ang uban kan-uman ug ang uban katluan. Ang may idulungag papamatia siya. Ug miduol ang iyang mga tinun-an ug nag-ingon kaniya. Ngano man nga nagsulti ka kanila pinaagi sa sambingay. Mitubag siya ug miingon, tungod kay gihatag kaninyo ang pagkahibalo sa mga tinago sa gingharian sa mga langit, apan wala kini gihatag kanila. Kay ang nakabato na hatagan pa siya o kini sa madagayaon, apan ang wala makabaton bisan ang iya kuhaon pa gikan kaniya. Busa nagsulti ako ngadto kanila pinaagi sa mga sambingay tungod kay kadtong nagatan-aw dili makakita ug kadtong nakadungog dili mamati ug makasabot. Ug natuman diha kanila ang panalagna ni Isaias nga nagaingon, sa inyong pagkadungog dili kamo mamati ug dili gayud buot makasabot, ug sa inyong pagtan-aw dili kamo buot makakita ug makapanghuna-huna. Kay habol lang ang mga kasing-kasing niining mga tawhana ug bugat na ang pagpamati sa ilang mga dalunggan ug gipiyong nila ang ilang mga mata kay tingali unya
kung makakita ang ilang mga mata, ug makabati ang ilang mga dalunggan, ug makasabot ang ilang mga kasing-kasing nga mubalik sila, ug nga ako silang ayuhon. Apan bulahan kamo kay ang inyong mga mata nakakita, ug ang inyong igdulungog nakabati. Sa pagkamatuod ako magaingon kaninyo, nga daghan sa mga manalagna ug mga matarong nga nangandoy sa pagkakita, sa inyong nakita apan wala sila'y nakita. Ug sa pagkadungog sa inyong hingdunggan apan wala sila makadungog. Busa, pamatiin ninyo ang sambingay sa magpupugas. Kung may namati sa pulong sa gingharian apan wala makasabot, moabot ang dautan o gagawon ang pulong nga natisok sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang gipugas sa daplin sa dalan. Ug mao kini ang gipugas sa mga kabatuan. Kini siya nakabati sa pulong ug diha-diha dayon midawat niini nga may kalipay. Apan walay gamot sa iyang kaugalingon ug busa milungtad sa mubo lamang nga panahon. Kay sa paggabot sa kalisdanan ug paglutos diha-diha dayon mapangdol siya. Ug ang napugas sa kasapinitan, mao kini ang nakabati sa pulong, apan ang kabalakas sa kalibutan ug limbong sa mga bahandi nagtabon sa pulong ug busa dili makabunga. Ang pulong nga nagpugas sa maayong yuta, mao kini nga namati ug nakasabot sa pulong ug busa manunga. Ang uban usa ka gatos, ang uban kanuman ug ang uban katluan. Amen. Hymn of Anthem, number 241, O Bulahang Kalag. O karon, arita sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo nga paggadad-o ni Pastor Nelster Gonzales ug iya kining giuluhan og The Parable of the Sower.
Akong gihanggang tanan sa pagduko sa ulo aron sa mga atong pagampo sa Dios. Our Heavenly Father, we glorify your name. We believe that you are the God yesterday, today, and forever. You always the same. Ikaw ang Dios nga wala mausab hangtod karon. So Lord, takos ka sa pagdaig ug pasalamat. The glory, honor, the majesty, the splendor imuha tanan, Lord. Ug salamat Ginoo sa kaluwasan gihatag kanamo. Bisan pa karon, Lord, as we heard your message, salamat Amahan. Nga din ang among kasing-kasing willing, open ang among kasing-kasing gunahuna sa pagpatalinghog o pagsunod o Dios sa imong mga kasuguan. Sumala sa Biblia. So Lord, salamat Amahan usab sa imong pagpakig-uban kanamo. Ubanan mo kami nining pagsimba, pagduol diha kanimo. And Lord, you use me Lord as instrument, human instrument, to evangelize, to preach, and to teach your people. Lord, amo kang gipasalamatan. Glory and honor, adoration diha lang kanimo. In Jesus Christ's name, our Lord and our Savior. Amen. Now, kini sambingay sa magpupugas. Okay, so most of mga tao na ay mga ideya sa pagpugas. No, labi na December tinguan. So daghan tag hinuna nga atong ipugas. Now, in this parable, okay, farmer nagrepresent ni siya sa or magpupugas, nagrepresent ni siya sa mga alagad sa Dios, mga man of God. Evangelist, like evangelist, pastor, or teacher. Niya ang seed is representing also the word of God. Pulong sa Dios. Niya, okay, ito ako lang gikuhang mga subject ha. Soil or good or ground, nagrepresent siya sa heart, kasing-kasing sa tao. O kining birds, this is Satan. Okay? Now, the destiny of seed depends on the hearer. Na ay gisumpay da sa verse 7 or verse 9, bisan kinsang may dalunggan, kinahanglang mamati. Anyone who has an ear, let him hear. Bisan kinsang dunay may dalunggan, kinahanglang mamati. Because the destiny of the seed depends on the hearers. Ang destinasyon nini nga binhi nagdepende sa namati. Now, tanawan mo sa Cebuano, klaro kayo ang Cebuano in Matthew chapter 13. No? Jesus speaks parable and Jesus also speaks clearly. What is the meaning of parable? Okay. There are four kinds of listener or hearers in this parable. Ang gisulti ni Jesus Christ. Diba? So, dunay upat ka mga klase nga mga tigpamati, listener or hearer sa pulong nga gisulti ni Jesus nini nga parable. Number 1. Okay, there are listeners. Okay, take note. Write down. There are listeners who do not understand the word of God. Okay, natawa. Verse 3. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Verse 19, tanawa. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. Bisan kinsang nakadungog sa iyang pulong apan dili makasabot,
the birds of Satan snatch them away immediately. Number one, there are listeners who don't understand the word of God. Perhaps, these people do not listen carefully. Sometimes, the preacher or the teacher preach or teach plainly, clearly, but problems usahay dili kayo ta good hearer, dili kita good listener. Maybe our heart dili prepared kanunay sa pagpamati sa gisulti, especially unay mga kanang gitawag og difficulties, no, sa scripture. But no problem of the word of God. The problem, ang problema gid ang hearer, listener. There are listeners who do not understand the word of God. Dunay mga tao nga tigpamati, nga namati, nga dili kasabot sa pulong sa Dios. Apostol Paul says in the book of Corinthians, kadtong mga tao nga wala makadawat sa kaluwasan, wala asad sila kasabot sa Biblia. Mga tao nga wala makasabot sa kaluwasan, mga tao nga wala makareceive sa salvation, unsaved people not also understand the word. That's why, kung atong i-backward sa atong pag-scan sa Biblia, tanawa mga gigsunan, we need Jesus Christ. We need the wisdom of Jesus Christ. Second Peter, tanawa nimo, verse 1. Second Peter chapter 1, verse 3. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, Jesus Christ, who called us by His own glory and goodness. Bisan si Apostol Peter resulte na ang knowledge, kinahanglan ta og knowledge gikan kang Jesus Christ, kinsa nagtawag kanato sa pagkinabuhi diha sa iyang kahimayaan og sa iyang pagka masinugtanon. Okay, prepare the heart. Perhaps these people do not listen carefully. Sometimes they allow that their thoughts rob them. They allow other thoughts rob them of a preacher's message. No, usahay man gud. No, there is doubt ba sa tunghon. Even we heard the word of God, but we heard also the word of our neighbor. Mas shake atong hunahuna, double-minded. So that's why dunay mga higayon nga makuha ang ato ang nasabtan sa kaluwasan, rab, no, gikuha ba. Usay mo na mahitabo. Mo na mahitabo sa garan. If we was remember, no? As we remember sa what was happened of Adam and Eve. When they ate the forbidden tree in the middle of the garden, usa may hitabo sila. They listened the voice of Satan, the foreign voice, than the voice of God. That's why, no? Usa ni hitabo, maoy hinungdan na sila nakasala. Tungod kay mas di choice to listen the foreign voice, the voice of Satan, the voice of snake. Mas gipili nila ang tingog sa bitin kaysa tingog sa Dios. Now, dunay mga listener or mga hearer wala kasabot sa kaluwasan.
Next, tanawa, maybe sila pod lazy. No? Napoy mga higayon nga sila, tapulan sad ba? Tapulan. They are lazy. Pulpol nga mga tao. Kay matod pa na unsa na matag kahayag may pagkamatyan. Okay, they are not willing to learn. They are not willing to learn. They are not willing to learn. Listen. But kung tanaw niyo ang Biblia, Jesus offer salvation. Each preacher and teacher should speak plainly or clearly. However, the destiny of the city depends on the hearers, or depends how much we open our heart and willing to understand and accept the word of God. No? Ang pulong sa Dios nagdepende giun sa nimo pagpamati ang pulong sa Dios. Na sayings mga gigsunan, a good teacher also, he is also good listener. How can we teach if we are not good listener? Hearers of God's word. When we hear the word, we must think on it until we understand. Sa dihang makadungog ta sa pulong sa Dios, when we heard the message, matod pa sa Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing the message, and message heard from the word of Christ. How can we have faith without we heard the message? No? Unsaon man nato pagka baton o pagtuo kung wala ta kadungog? Unsaon po nato, how can we heard kung wala siya nagwali? Ha? How can we heard if no one who teach us or preach us? So, careful. Otherwise, the birds of Satan will steal the seed away. Immediately. Pag padingol-dingol ka, di ka mo sabot, lazy, The birds of Satan snatch the seed away. Karon dayon, immediately, para gyud nga ma-deceive ang atong pagsabot sa Biblia. Okay, ikaduha. There are listeners gives only emotional response to Scripture. Okay man, problema. Na ay mga listener or hearers gives only emotion. Emotional. Sis dasig kayo, Tanaw ang verse 5. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when, verse 6, the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Okay. Go with me, verse 20. Verse 20. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives with joy. Verse 21. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Doon ay mga tao nga emosyonal, bantay ta, When they heard the message, okay, accept. Okay, no problem, brother. Okay. No problem. Okay, I join. So grabe dasig. No, grabe yun. But, ang natabo, wala kagamot ang pulong sa Diyos. Sa ilang kasing-kasing. Emotion mo, pito na. Ngayon, ang pagtuo, akong ibalik faith comes from hearing the message. Usa ka maayo nga ang atong pagtuo nagagikan sa pagpamati na message of Christ.
We are our faith founded on the Bible. Now, we are convert. We are convert into the family of Christ by the living Word of God. And Apostle Peter, tanaw ni mo siya. You become born again, not of the saman. Nahimo kang naptaw pag-usab dili sa mga butang nga mula pa kung dili sa mga butang nga dili madulot. The Word of God. 1 Peter. Go with me, Cebuano. First Peter chapter 1, verse 23. You have been born again not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Write down this verse. For you have been born again, not of perishable seed, but of an imperishable through the living and enduring Word of God. John chapter 15. You are already clean because of the word I have spoken to you. Kamo na hinlo pinaagis pulong nga akong gisulti kanyo. Si Peter, Apostol Peter sa nagsulti in the book of 1 Peter. Kamo na himugso pag-usab dili sa bisan unsang doktrina, kundili tungod sa Biblia, Word of God. Not sa bisan unsa nga out of the Bible, kundi doctrine of Christ, the Bible. We follow the teaching of Jesus Christ, the Word of God, na himutang nabag-o pinaagi sa pulong sa Dios. So the problem, there are listeners gives only emotional response to the scripture. This Jesus compared, therefore Jesus compared them to sit on a stony ground. Okay. Mo ni nahitabo nga gikomparar ni Jesucristo, ni Ginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ compares nga kini nga sinatumong sa stony ground. Batuon, rocky place na tumong sa bato. Oh, wala ka lahutay, ha? Perhaps there were brief tears or surface happiness, but this left as quickly as a rainbow after a storm. Grabe, ha? First, grabe, hilak ka to sa Ginoo. Lord, I worship you, I serve you. Grabe ang ilang gihimong commitment. But, wala kalahutay. Batod pa dire magsunan. But this left us quickly. Nawala. Sayo, dali kayo nawala. Left us quickly as a rainbow. Sama sa bangaw, makita lang nimo sa liwas sa bagyo. Paghuwa na storm, nipuli ang bangaw. Ag katotoo, mawala sad ang rainbow. So, dili, pwede. Dili na mo gipangita sa Dios magsunan. Next, there are listeners starts for heaven, but turns back to the world. Verse 7. Verse 7, Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Verse 22. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it. Making it unfruitful. Grabe. Naauntay po yung mga tao nga imong tan-awon, abi natog lahotay na. But, because of the worldly pleasure, natabunan ang pulong sa Dios nga naasi ang kasing-kasing. There's listener starts for heaven but turns back to the world. These were better listener than the first to the ground, the first and the second. Tanaw nimo, maayon ta sa first ug ikaduha. Pero ang hitabo magsunan, di unsa may lang iyang gipulihan ang iyang commitment sa mga butang sa kalibutan.
Oh, they understand the word. They made commitment. Juga. Pero ang hitabo magsuon, these listeners allowed worldly concerns to choke out the eternal values. So, ay problema. Nakasabot siya, naghimog commitment sa Ginoo, ni-obey, but time by time, letter by letter, nahitabo magigsunan, nausap ang dagan sa panahon. Nga naman? These listeners allowed worldly concerns to choke out the eternal values. Mas iyang gitugutan ang mga butang sa kalibutan nga diin mo piga siya ay wala katapusan nga kabililhon nga mao ang kaluwasan. Okay. Go with me. Last, tanawa. Ikaapat. There's hearers is the only one that endures in God's kingdom. Hallelujah. Dunay tigpamati. Salamat sa Ginoo. We believe that we are the Christians. We are the one who hears and understood and we endure to serve God. There's hearers is the only one that endures in God's kingdom. The Christian servant's delight is to succeed on a good ground. Mahimuot ang mga lagad sa Dios sa pagtanom o pagpugas sa binhi nga maong pulong sa Dios diha sa maayo nga kasing-kasing sa tao. Sila padayon nga masinugtanon, acceptable heart, obedience. Okay, their joy to speak of those whose minds are not close or lazy. Kining mga tawhana padayon nga naghimog commitment, malipayon sa magministry. No matter unsa may naas palibot, they continue preach, worship God. No, padayon sila nga nag-open og mga dugang pa nga pagpangalagad, more pa nga makapahimuot sa Dios. Og silang tanan mga kagsunan. Kining mga tawhana dili sila sama sa balud, no, nga mag paling-paling. We love to share the word with those emotions do not carry them up and down like waves of the sea. And they search for those who will keep an eye on eternity. They love, ang ilang nahigugma sila sa pagsulti sa pulong sa Dios nito mga tao nga andam mutuman sa pulong sa Dios. Ang ilang pagtuo dili wavering, no? So ang padayon silang nangita sa mga tao nga din andam nga mutipig sa mga butang sa nga hangtod sa kanturan. Nga mga butang nga mulungtad hangtod sa kanturan. Kini ang kalipay sa Dios mga igsuon. So write down. The destiny of sin depends on the hearers. So, number 1, number 2, number 1, number 2, number 3, kini nga mga listeners, they are failed. But number 4, thank God nga dunay listeners nga diin mula hutay diha sa pagpangalagad sa Dios. We thank God. We have faith nga we are one of this good hearer of God's word. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord. Salamat Ginoo sa iyong pagdigon kanamo. Thank you, Lord. Ngayon mo, ikaw ang nagtabang kanamo. Sumala sa destinasyon sa imong pulong nga nituhop diri sa among kasing-kasing. Lord, we believe the destiny of yours of the seed depends on hearer. Lord, we are your hearers. We are your followers. So Lord, salamat Amahan. Nga kami malaumon nga makalhutay sa pagpangalagad kanimo, sa pagduol kanimo, to make commitment, to worship you, Lord, to continue, Lord, as serve you, Lord, to preach the gospel, o sa bisan unsa nga sugo ni mo, Lord, sumala sa imong kabubuton. Dalaygon kamahan. Lord, ang among kinabuhi na kanunay sa landong sa imong mga kamot.
So Lord, walay makahinunsa ka namo. We are under your love and protection. Salamat, O Diyos. Ako nag-ampo sa Lord, sa mga katawhan. Labi na, Lord, ang mga Korean churches, Lord. Ako nag-ampo. Padayon ka nagagamit kanila, Lord. Pinag-usap sa mga alagad nga niya din, Lord. At only Jesus' mission in the Philippines. Ikaw lang, Lord, ang among mahimaya. Nga ikaw ang bugtong misyonaryo sa Pilipinas. Pinaagi sa imong alagad, Ginoo. Nga diin padayon ka nagagamit kanila. And we are one faith. We are one body of Christ to worship you. Salamat, Lord, ang kang gipasidunggan. Bless your message, Lord, the parable of the sower, nga kami makasabot, Ginoo, sa lalom nga pagsabot, Ginoo, sa pagpangalagad, sa pagdawat sa imong pulong, dira sa imong kasing-kasing. We bring back glory, honor, adoration, diha lang kanimo, Jesus Christ, name our Lord and our Savior. Amen. Hymn of closing, number 161, Magapangita Ka. Makapangita ka sa nangawala, kikan sa ilang sala sa kupa. Ang mga nasayop imong ligonon, tunay ka ngang Jesus mo luwas. Makapangita ka sa nangawala, aloy si Jesus siya mo luwas. Bisan may pagdagat ang mga tao, siya nakulat niya mo dawat sila. Hangyon mo sila ubang sa gugma, kung may pagsalik dawaton sila. Magapangita ka sa nangawala, maloy si Jesus siya mo luwas. Bisan kung tautan masinalay pon, pagadawaton gihapon sila. Kung magamalumo kita kanila, manakhinulsol mo balik sila. Magapangita ka sa nangawala, maloy si Jesus siya mo luwas. Magapangita ka sa nangawala, ang Diyos mo hatag kanimo kusog. Daton mo na sila sa iyang dalan, tutluhin niya si Jesus mo luwas. Magapangita ka sa nangawala, maloy si Jesus siya mo luwas. Amen. Palihog manindog, closing prayer by the song of the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
Prayer for Offering and Benediction by Pastor Nelson Munoz. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, sa imong amiling nga dugo. Sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, kay ikaw lang ang mangluluwas Ginoo sa tanan. Nagduol nagpasalamat kami kanimo sa ilualim yung kadautan, kasalanan, kagawan, tanang aksidente, tanang sakit na makamatay kanilang tanan ug kanamong tanan. Inunay andot sa pagbalik ubanig puy itagay puna bubuhi sa imong balaang Espiritu Santo silang tanan ug kaming tanan. Saligan pasalamatan ka sa tithes and offering. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong nga mili nga dugo. Sa ngalan mo Ginoong Kristo, ikaw lang mangluluwas Ginoo sa tanan. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa atong Amahan nga Dios ug ang paghiusa sa balaang Espiritu Santo, ang pagbantay, ang panalangin, ang kalinaw ug ang kalipay mabatunan natong tanan. Greetings, atong ibutang atong tuong nga kamot sa atong dughan ug atong dunganan. Akong Ginoong Hesukristo namatay sa krus para pagpasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus na banhaw para sa akong kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palihog man lingkod.